Hello guys, what's up? Laging ganun pa bate, no? Hindi, may share lang ako. Mabilis lang. Baka may time kayo. Mabilis lang to. Ano lang natin. Kasi itong binasa ko kanina, about sa Matthew 13 pa din yung basahin. 47 hanggang 40, hanggang 50. So dito ni Lord, darating daw ang araw na paghihiwalayin niya yung mga masama at matuwid or mabuti. At ikinumpara niya to sa isang parable. Sabi niya, ang harian ng land kagaya ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Tapos nang mapuno na, iniwalay yung mga masasamang isda or mga isdang kapaki-pakinabang, mga isdang hindi kapaki-pakinabang. Sabi, ganun naman mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga masasama sa matuwid. At ihagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Doon mananangin sila at mangangalit ang kanilang mga bipin. So, dito lang medyo gusto ko lang bigyan pansin yung distinction na inano sa atin ni Jesus, kasi maraming tao ang maaaring ma-misinterpret natin to. Pag sinabi natin masama, akala natin yung mga taong nakagawa, lahat ng taong nakagawa ng masama ay masama, at yung mga tao lang na hindi nakakagawa ng masama ang mabuti. So kung ganun yung pag-i-interpret natin sa ganung interpretasyon, walang makakarating sa langit. Walang mai-separate ang Diyos sa masama. Kasi kung ang ibig sabihin ng masama ay ang mga tao nakagawa ng masama, eh lahat ng tao nakagawa ng masama. Diba? Lahat ng tao kamali, kasala. So, sino ngayon makakarating sa kaharian ng Diyos sa langit, no? So, gusto ko lang bigyan pansin na hindi ibig sabihin na kapag ang isang tao ay nakagawa ng masama o nakakagawa ng masama ay masamang tao siya. At di rin naman ibig sabihin ng isang tao ay hindi nakakagawa, ayun ko lang or bihira siya makagawa ng masama, ay talagang mabuting tao siya. Diyos yung parang sa lahat ng Diyos lang talaga yun makakapag-usga sa atin, kasi marami din naman mga tao na hindi naman nga sila nakakommit ng mga sabi natin obvious na kasalanan, pero yung puso naman nila punong-puno ng di ba may mga ganun, yung parang alam mo yung puso ng tao na punong-puno ng toxicity, ng mga negativities. At marami mga taong nakagawa ng masama, but then alam mo yung puso nila, hindi man talaga sila masama, but marami din sila nagagawang mabuti. So pag-ingatan natin magbigay ng judgment sa ating kapwa ng kung ano sila, kung masama sila o mabuti, kasi Diyos lang din naman talaga nakakaalam ng lahat. At the end of the day, ang magiging basihan niya ng Diyos ay yung ating kalooban, yung ating puso, hindi yung ating mga kasi marami din tayo nagagawang mga pakitang tao lang, no? Mga mabubuti, pero pakitang tao lang deep inside our hearts. Hindi natin intention yun. Parang, mo lang yun. Front. So, yung iba naman, mukha lang silang masama. Akala mo lang mga tatuan, akala mo lang tingin mo lang mga ganun, yung mga, parang hindi mo mga matinong tao. But then, pag nakalala mo sila, yung heart nila, napaka-humble, napaka-pure. So, let's not judge people according lang sa mga nagagawa nila. Kasi yung mga tao nakagawa ng pinakamasamang pero at the end of the day, makita mo sa kanila kung anong klaseng tao talaga sila. They are really people with soft heart and pure soul. So, ang paggawa ko sa masama, minsan naapektuhan lang tayo ng genes, minsan minsan by environment, yung mga kasama natin. Pero Diyos lang talaga yung nakakaalam ng
lahat sa ating buhay, sa ating puso. So kaya kung sa tingin mo, dahil tingin sa'yo nakagawa ka ng masama, tingin sa'yo ng tao, masamang tao ka, Diyos lang din makakahusga ganyan. So alam mo yung sarili mo kung ano ka, kung sino ka, at doon yun yung panghawakan mo. Panatiliin mong mababa ang iyong kalooban, malinis ang iyong puso, at kung ano man nagawa mong hindi maganda, patuloy kang pagsikapan mo na makagawa ng tama at makagawa ng mabuti pa din sa iyong kapwa. You are not defined by your mistake. You are not defined by your kung ano nagawa mong masama. Kasi ang dating ng Diyos lagi dito ay yung pangkalahatan, yung kailaliman ng iyong puso at kalooban. Yun lang.